I know lately you're a bit lonely, but you know on your phone there's a whole world full of girls you could be looking at, homie. It's true, between me and you, it's only $5 and watch what they do. Let's get high, lose track of time. Come on, man, you know I'm a damn good time. Yo, if they're gonna post it, no clothing, oh my god, so exposed and everything. You might as well see everything, every inch, never leave or grow a need. Wait, maybe you should DM, be friends, pretend, a boyfriend, the deep end. She needs men, she needs you, and you're choosing. Get out of my head, get out of my mind. I need to focus, I'm wasting my time. You make me feel hopeless, I'm wasting my prime. Fuck it, I'm going to war with my mind. I'm in control, my body and soul. Never again will you ever take hold. I've got a purpose outside of this hole, and I'll turn this feeling into something more. I could change, rearrange my brain, thoughts and energy, push through pain. Loneliness is a passing phase, a better life, it starts today. Once hopeless and broken, now I'm in motion, just gotta stay focused. Keep moving, keep growing, never look back, got a new path chosen. When we are weak, when we are broken, eyes are left open. In darkness, it's all of our flaws that keep us hopeless. Numb our minds and choke us. I'm in control, I'm taking on. I'm in control. So ayun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayon 2025, ito ay nagkakahalaga ng 87,000 kapag kinuha nyo ng cash, at syempre available din po sila sa kanilang installment or down payment nila, and then yung terms nila, kung may rebate sila, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference pag bumili kayo ng ganitong motorcycle. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan sa baba para at least malaman natin kung ano nga ba ang hinanain nyo. And para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan, di ba? So yun nga mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 83,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din po sila sa installment. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo magkano nga ba ang kanilang installment para at least meron tayong idea sa mga hulugan. Okay? So ayan, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan sa baba, at para naman dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na I'm Mark Moto 2.0 para dun sa finance and dito sa kasa, para at least ma-assist ko kayo. Ayos yun, di ba? And para naman doon sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So ayun nga, ngayon 2025, sulit pa rin nga ba ang ganitong motorcycle? Ito yung kauna-unang ADV ni Motorstar. Ito yung Easy Ride 175 na ADV nila, no? So, ang nabago dito ay yung kanilang decals. Nawala na yung kanilang ADV dito. Pero yung sa side, yung pa rin naman. Dito lang naman yung nabago dito. Pero tingin nyo, sulit ba ang ganitong motorcycle? So, marami pa pwedeng i-upgrade dito katulad nung sa kanilang ito kasi naka-air-cooled pa rin. So, malay naman natin sumabay sila sa mga naka-liquid cooled. So, ayun na nga, at least meron tayong reference dito kapag kumuha kayo ng ganitong motorcycle. 5'2" ang aking height. Tingnan natin kung abot natin kung ano nga ba itsura natin. So medyo mabigat yung motorcycle. Mabigat siya. So kailangan nyo mag-workout. Kailangan nyo mag-workout pag ito yung binili yung motorcycle. And ayun na nga, tingnan nyo naman. Apakataas na ito. Ganito yung side stand niya. Okay naman siya yung side stand. Mukhang safe naman siya kapag naka-side stand. No? Pero sobrang tingkayad talaga ako dito. Kagandahan naman dito sa may side, ito is hindi siya masyadong bukaka. So meron siyang pa-curve na ganyan. So siguro para na rin sa mga kagaya kong rider na medyo bitin. Ayan. So kapag naitayo naman natin siya, okay naman eh. Okay naman na siya. Naitatayo natin siya. And then safe naman na yung ating motorcycle. Hindi siya yung pag tinayo mo mabubuwal ka. Ito, pag naitayo na natin, manageable na siya. So medyo hindi lang talaga natin abot. Alam niyo naman yan. Pero magaan na siya. So pag kanyang shock dito, ganyan ang itsura. Napapansin ko lang dito medyo parang may tumutunog. So turning radius niya sobrang lawak din yan.
Ayan, sobrang lawak din. Shock sa harap. Maganda yung shock sa harap, pero medyo may naririnig lang akong parang tok, 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 mga ganun. So sa likod, okay din, no? Ayan. Siguro may adjust lang dito sa ano. May napapansin ako eh. So, ayan, sa upuan, maganda yung upuan niya. Siguro ganito yung tsura natin kapag nagra-ride. So, meron tayong cruiser position, standard position. So, pwede pa rin tayo mapak dito sa dulo. Pag medyo nangangawit tayo. Diba? Ganyan ang itsura natin. Okay, so sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma pa rin ito ngayong 2025? Yung specs niya, sulit pa rin nga ba? So, yung presyo, sulit pa rin nga ba? Comment nyo naman sa baba. So, center stand natin, medyo, itong pagkaka-center stand, na-try ko na kanina, medyo mabigat. Yun yung napansin natin. And then, center stand natin, and sobrang bigat. Pero, ayos lang. So, yun nga ngayong 2025, ano nga ba ang binago dito sa Motorstar Easy Ride 175? Ito yung ADB nila, 'di ba? So, tingnan natin ano nga ba yung mga binago rito. And, ayun, ikutan na natin. Let's go. So, balita ako, meron silang windshield, pero ito hindi pa rin siya adjustable. So, sana dito, maglagay sila ng adjustable windshield. And, ang balita ko dito is naka-kulay black na siya. Yung ating windshield. Ayan. So, meron pa rin tayo rito Motorstar. Sa side, meron tayong Sport 175 Fi. So, Fi na nga rin pala ang isang to. Yan. So, sa mga naghahanap ng murang ADB, isa to sa mga pwede nating i-recommend sa inyo kung budget friendly lang naman yung hinahanap nyo. So, dito naman sa kanyang headlight, meron tayo rito ang 4 na projected lamp. Meron tayong park light sa taas na parang naging kilay. Maganda yung kanyang front face. Meron tayong nakabang dito na pwede kayo mag-install dito ng camera. In case na gusto nyo mag-install, pwede. Signal light nandito sa side. Ayan, LED lahat ng ilaw na ito. So, naka-telescopic fork din tayo rito. Yung kanyang single disc brake. Ito ay hindi siya ABS, speedometer sensor lang yan. Naka-dual pad caliper tayo rito. Yung kanyang tires is cordial. Naka-mugs din tayo rito. Maganda rin yung paint job. And yung ating size dito ay 110 by 80 by 14. Ayan. Tubeless na rin ang isang to. So, dito, meron pa rin naman tayo ritong cruiser position or extension ng paa. Meron tayong ganyan. So, may padding pa tayo rito. Hindi lang nila kinakabit kapag hindi pa i-release. Para at least hindi madumihan. Ayan. So, meron tayong mga part na parang carbon fiber finish dito. Glossy. And then, dito medyo magaspang yung rito. Gas tank natin. So, marami na rin or malayo na rin ang mararating mo bago ka ulit magpa-gas. Ayan. So, sa foot pegs, ganyan pa rin yung tsura natin dito. And, sa kanyang side stand, wala tayong kill switch. Ayan. So, ito nga pala yung binago rito sa ating decals. So, meron pa rin tayo ritong gray, red, and yung Easy Ride dito na 175. So, nawala rito yung ADV. Meron din tayo rito parang carbon fiber finish, oh. Ayan. Sa panggilid, wala tayong kickstart. Pero bulky pa rin siyang tingnan. Maporma pa din. Ayan. So, meron tayo ritong dual shock na nakabaso na rin tayo rito. Adjustable na rin to. And, meron tayong tire hugger. Napaka-flexible din yan. Then, meron tayo rito ang goma pangharang sa mga putek. Lalo na ngayon, tag-ulan na. Okay. So, naka-mugs din tayo rito sa likod. Naka-cordial din tayo. And, yung size dito sa likod is 130/70 by 13. Ayan. So, naka-dual sport na rin yung ating tires. Sarap at likod yan. So, pwede nyo na itong i-off-road. Okay. So, dito rin sa side, oh, meron tayo rito parang carbon fiber finish. Ganda. And then, yung ating bracket, ready na yan para sa ating top box. Maganda rin yung ating upuan, malapad, may mga stitches, sobrang lambot din. Ayan, may stitches dito, may stitches din dito. Dito rin sa side. Kaya di lang natin ma-open kasi naka-ano yung susi dun eh. Kaya yung susi dyan. Hindi natin ma-open yung ating compartment. Pero maluwag din yung ating compartment. Ayan. So, yung ating taillight, napaka-forma.
Forma din yung ating taillight oh. LED rin yan, signal light natin dito. Hindi siya flexible pero ingat tayo rito baka masagi. Okay. So medyo mahal din yung mga ganitong pyesa. May plate light, may reflector din dito sa side, and then lagayan ng plate, malapad din yung ating rear fender. Ayan. So dito naman sa tambucho, maganda talaga yung tambucho na ito. Forma din. Stylish din talaga. Tapos meron tayong cover dito. Naka-air cooled ang isang to. Malay naman natin sa mga susunod na taon liquid cooled na rin sila, no? So maganda rin yung ating rito cover. Ayan. So naka disc brake and then naka single pot caliper tayo. Ayan. So sa kanyang panel, meron tayo ditong color display na pa-box type yung kanyang design. Ayan ang itsura niya. Okay, sa kanyang handlebar na naka-naked handlebar. Switches niya, ordinary plastic pa rin na ginagamit ni Motorstar. Lever, ganda rin. Smooth. Yung kanyang grip, makapit din. Tsaka yung throttle, sobrang babaw din. And meron tayong kill switch, on and off ng kanyang headlight, and then electric starter. So, dito naman sa side, yung kanyang lever. Okay, smooth lang din. Flasher, high and low, busina, and then signal light. Ayan. So, dito naman sa ating side pocket, malalim. And then, meron tayo ritong USB charging port. And then, ito ay disusi pa rin naman. Dito binubuksan yung fuel and yung seat. Ayan. So, meron ding ilaw yan kapag nag-on tayo ng makina or pag sinwitch natin sa on. Okay? So, ito yung itsura ng ating susi. So, yan. Yan lang naman yung ating bago sa ating Easy Ride 175. So, ang nabago lang naman dito ay yung decals niya. Okay? Pero para sa akin, maporma pa rin siya. Medyo lang talaga, improvement pa. Marami pang improvement na magagawa to si Easy Ride 175 ADB ng Motorstar. So marami tayong pwede pang i-upgrade dito. Marami pang idadagdag dito sa murang halaga, no? Sulit ka na rito kung ADB style ang hanap mo and budget friendly. Okay? Ayos yan. So ayun na nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita natin na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. So yun na nga, matagal-tagal na rin tayong naghihintay para sa unit na to, no? Itong Motorstar Easy Ride TVX 150. Ito yung naka-liquid cooled na rin at humahabol si Motorstar pagdating sa ganong quality ng motorcycle tsaka sa forma. Alam naman natin kung ano yung kahawig niya. Ito yung Aerox type ng Motorstar. Okay, so maganda yung kanyang front view, lalo na yung headlight niya. Maganda yung forma, naka-LED na rin tayo. Halos lahat ng ilaw na ito naka-LED na rin. Yung ating handlebar is same na same talaga sa Aerox. Okay? So, yun talaga yung parang clone ni Aerox. Itong, kung gusto nyo medyo mababa na presyo, naka-liquid cooled. And, ayan, maganda yung specs. Okay? So, meron din tayo rito panel gauge na digital. Mga switches niya sumasabay pagdating sa quality. Okay? Ng mga switches. So, meron din tayo rito sa compartment natin na USB charging port. Dalawa na rin yan na ordinary USB. Okay? So, ano pa rin tayo dito? Disusi pa rin tayo dito. Malaki yung gas tank natin dito. Mga formang upuan. Okay? And, dito sa side, kita natin na naka-available na, no? Binigay na ni Motorstar yung bracket para sa mga top box natin. So, hindi ka na bibili ng bracket, hindi ka na maghahanap, o hindi ka na mamumblema saan nga ba pwedeng bumili ng bracket na para dito kung kakasya.
So, top box na lang. Ayan, available na po siya. And kagandahan yung ating panggilid. Ang bulking tingnan. Tapos wala na rin tayong kickstart dito. And wala yata tayo ritong side stand kill switch. So, sana dito lagyan din ni MotorStar. Okay, para dun sa mga additional features lang naman. So, yung ating shock dito, naka-dual shock at meron na rin tayong basa dito. Maporma yung ating taillight dito. Kakaiba rin yung design niya. Okay? So, basang-basa mo rito yung Easy Ride. Ang di ko lang mabasa rito, wala yung TBX. Nahanap ko kung yung nasan yung TBX. Nandun lang sa pangalan niya. Pero dito sa design niya, wala. Nakalagay lang dito, TBX, nakalagay lang dito ay MotorStar Easy Ride 150. Wala yung TBX. Pero yun na nga, upuan natin. No? Side stand muna natin. Tingnan natin. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Ang safety naman siya i-side stand sa mga parking or sa mga mall. Okay? So, upuan natin. Ha? Yung upuan niya pala niya, sobrang lambot. Ayan, sobrang lambot na ito. Sa OBR niya, sobrang lambot din. Pero manipis lang yung ating foam dito. Kaya medyo parang masakit sa puwet. Yung, ayan, palubog kasi siya. So, tingnan natin. Try din natin umupo sa pagiging OBR. Ayan. Try muna natin sa OBR. Kung ano yung itsura natin dito. Sa OBR, ganyan na itsura natin. Okay. Okay. Hindi naman siya ganun ka, hindi naman pala siya ganun ka sakit sa puwet, no? Okay din naman pala siya. Pero yun na nga, 5'2" ang ating height. Uy, ang baba ng clearance niya. Abot na abot natin. Okay. Tanggalin natin sa side stand. Tiklopin natin yan. Ayan. Tsaka parang mas maliit siya ng konti. Ayan, diba? Ang cute tingnan. So, ganyan yung tsura natin. Legroom natin dito, malawak din. Okay, meron din tayo rito na space pa. Pero hindi yung extension ng paa, hanggang dyan lang naman. Okay. So, yan. Maglalagay tayo ng gamit dito. Pwede rin. Lalagay lang natin dito, sasabit lang natin. Yan. Sa turning radius niya, malawak din siya, malaki din, no? Okay, sa shock, uy, maganda rin yung shock. Ganda, Sa likod, ayos din, sabagay, adjustable naman yan, kayo na mag-adjust kung ano yung gusto niyong shock sa likod. Yan. Pero yung shock niya sa harap, maganda. Tsaka, nagustuhan ko dito yung upuan. Sobrang lambot ng upuan. Sobrang lambot ng upuan, Ganda nito sa long ride. Pero pag matagal, parang, alam niyo yun, pag ganitong sobrang lambot, medyo nakatry na kasi ako ng ganito, sobrang lambot. Yung 3 hours na dire-diretso, medyo masakit na sa puwet. Yan, yun lang naman yung ating comment para doon. Pero ganyan yung tsura natin kapag nagra-rides. Sobrang lambot talaga, Ganyan yung tsura natin. Okay? Tapos yung OBR medyo mataas. Alam naman natin pag Aerox type, medyo mataas talaga siya. Yan, ganyan yung tsura natin. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang presyo? And sa kanyang specification para dito sa Easy Ride 150 TBX ng MotorStar. So comment nyo naman yan. And yun nga, tingin niya sulit ba ang forma niya? Sulit ba? Tingin natin, wakaroon na natin. Okay. So center stand muna natin. Anong itsura natin dito? Kung magaan ba siya? Madali lang din siyang center stand. Yes.